Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jack, your tarot card reader. Kamusta po kayong lahat? So, hayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. And by the way guys, bago tayo mag-start, paalala lang po na ang reading natin ay general reading lamang. So take what resonate and leave what doesn't, okay? Or pwede rin naman guys na kung talagang hindi kayo makarelate, ay ibigay na lang po muna natin sa iba. Baka hindi natin nasagap ngayon yung energy nyo. Okay, tignan natin. Kanino po itong love reading? Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Okay, so nakikita ko guys na mukhang magiging masaya ka dito sa taong to. Parang madali mong makuha yung ugali na itong taong to. Madali mong makukuha yung kiliti niya. Parang hindi siya ganun kahirap mahalin. Hindi siya ganun kahirap pakisamahan. Sobrang mabait yung nakikita kong energy niya sa inyo guys. So, pwede na rin guys, no? Kahit pa paano, swerte ka na dito. So, pwede guys, new person. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong separation. Oh. Pwede palang new person or fast person. Pay attention to the red flags. So, eto kasi guys, hindi mo nakitaan itong taong to. Past person siguro to. Kasi nandito yung separation eh. Nangyari na siya sa past, no? Pero kasi yung energy kasi na nakita ko kung bakit ko siya guys nasabing parang new person. Kasi parang hindi nagbago yung nararamdaman mo sa kanya. Kung paano mo siya nakilala noong umpisa, ganun pa rin yung ine-expect mo hanggang huli. Okay, ganun pa rin yung nakikita mo sa kanya na pwedeng magiging trato niya sa inyo hanggang huli. Kasi naramdam mo naman na passionate siya sa inyo. Pinapakita rin niya sa ibang tao na kung gaano kanya kamahal. Pinaparamdam niya sa ibang tao na mahal ka talaga niya. And naging kampante ka rito. Kasi pinakita niya naman sa ibang tao eh. Okay? So, nag-expect ka na parang kahit anong gawin mo sa kanya, ipakita mo sa kanya, hindi ka iiwan na tong taong to. Ganyan. Titingnan pa natin, ayun nga lang guys, mukhang nagkaroon kayo ng separation, pero ramdam mo kasi pagmamahal sa'yo na tong taong to eh. Parang walang halong sama ng loob. Pay attention to the red flags. Oh. Lapitin ka ng tukso ha. Ito ha, kahit may karelasyon ka na, may nagkakagusto pa rin sa inyo. May nagkaka-interest pa rin sa inyo. Tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong make the effort. Great love is worth taking the step you guided to take. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito guys, ano to? Mabilis lang ikaw makaka-move on dito sa past person na to. Kasi meron ditong someone na magpaparamdam sa inyo na parang ang sarap-sarap mong mahalin. Okay? Ginagawa ka nitong bata, nakikita ko sa kanya, siguro ikaw yung tipo ng tao na makulit lang talaga, energetic, and hindi ka mahirap mahalin, no? So, meron ditong tao na katulad mo. Okay? Hindi ka mahihirapan mahalin tong taong to at hindi rin siya mahihirapan sa inyo. Gagawa siya ng effort eh. Piling ko mahuhulog agad yung loob mo dito. Kaya sabi ko nga, pwedeng makamove on ka kaagad dito. Okay? After ng separation nyo, parang ang bilis. Di ka malang, wait lang, pahinga muna ako, Lord, no? Pwedeng mag-ano muna, time first muna, no? Parang pahinga muna sa love life. Parang ganun yung nakikita ko dito na gusto mo mangyari pero wala eh. Napakalakas ng ano mo eh, ng hatak mo sa mga tao.
sobrang lakas ng appeal mo. Marami talaga nagkakagusto sa inyo. Dami talaga nag-a-admire sa inyo. So, kahit na nga may karelasyon ka, may nagkakagusto sa inyo. Pwedeng ramdam mo naman yan. Tignan natin. Additional message. Okay, additional message. Meron tayong worth waiting for. And sa nakikita ko naman, mukhang hindi ka naman din talaga na madali, no, na pumasok sa relasyon. Lalo na kung ikaw naman yung nilapitan, hindi naman ikaw yung lumapit. Ayan, no. Talagang inantay ka nitong taong to. Pwedeng matagal ka na niyang inoobserbahan, matagal ka na niyang kilala. Parang abangers. Nag-aantay lang na maano ka, maging malaya ka dun sa person mo. Oh, yun lang guys, no? Feeling ko, foreigner tong person na kadil mo, oh. Medyo magiging conflict mo lang sa kanya is yung relihiyon nito. Okay, tignan pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong let your friends help you. Oh. Siguro yung iba sa inyo guys na pwedeng maguguluhan, bakit ganito yung mararamdaman nyo sa taong to, kailan nyo lang naman nakilala. Or parang ang bilis naman ng pangyayari, ba't parang nahuhulog agad yung love sa inyo. Then kung naguguluhan ka rito guys, manghingi ka ng guidance sa mga kaibigan mo na mga veterano. Di ba yung alam na, no? Yung tipong bihasa na pagdating sa love. So, feeling ko rito guys, makakatulong sila sa inyo guys para maliwanagan ka kung tama ba na pumasok ka dito sa relasyon nyo ng person mo or tama ba na makipagrelasyon ka kaagad kahit nakakahiwalay mo pa lang. Kasi nahuhulog yung loob mo sa kanya eh. Tignan mo oh, nagiging lutang ka rito. Okay, napapaisip ka talaga. Gusto mo yung, gusto mo yung connection yung dalawa. Pero feeling ko kasi sa inyo, guys. Gusto niyo muna ng pahinga. Lalo na kung kagagaling nyo pa lang sa hiwalayan. Ang dating kasi sa akin dito, guys, bago kayo tuluyang maghiwalay ng person mo, parang matagal ka lang nagtiis. Okay? Bago kayo maghiwalay, nakikita ko sa'yo na parang unti-unti ka na rin talaga na-fall out of love sa kanya. Nagstay ka na lang kasi dahil sa mga connection, dahil may mga nag-uugnay or meron ka malalim na dahilan kung bakit ka nag-i-stay. Pero sa madaling sabi kasi dito guys, matagal ka na talagang naka-move on. Gusto mo na lang talaga muna ng pahinga kasi pwede na pagod ka sa tagal ng panahon na alam mo yon na magkarelasyon kayo. So gusto mo na ng pahinga pero mukhang hindi ka pagpapahingahin dito guys. Tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Oops. Engagement. Oh. Kasal ka ba sa una or asawa mo? Okay. So, sinasabi kasi rito guys, pwede maging conflict nyo nito. Kaya pala may religion na lumalabas. Bukod sa foreigner religion, pwedeng kasal ka or kasal siya. Okay? Masyadong komplikado yung relasyon nyo, guys. Tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So, ito guys, yung past person. Talagang feeling ko naghahabol pa or maghahabol sa inyo, pero feeling ko kasi dito guys, naka-recover ka na. Oo, kasi parang ang tagal mong nagtiis, tapos nung nauntog ka, na-realize mo na wala ka naman pala talaga mapapala. Lahat ng meron ka ngayon, lahat ng meron kayo ngayon, lahat yon
um, ikaw yung nag-provide or ikaw yung naging sandalan nitong tao. Dumepende talaga siya sa inyo. Kasi iba yung mga diskarte mo sa buhay. Talagang mataas yung ambition mo. Hindi lang naman yung para sa inyo, para yung sa pamilya mo. Na parang ang iksi ng buhay para habang buhay ka magdusa, di ba? So ikaw, gusto mong mag-upgrade. Bihira lang naman tayo mabubuhay, guys. Sa totoo lang, napakabilis lang ng buhay. Kaya kayo ay mag-enjoy lang. Okay? Tingnan pa natin. Yung sinasabi nila na parang hindi mo naman madadala sa hukay ang yaman mo na yan. Yes, hindi mo siya madadala, pero bilang isang tao na may malasakit sa pamilya, di ba, ilalaan mo siya sa pamilya mo. At least, mawala ka man is may iwan ka. And yun yung siguro hindi nagigets ng person mo. Pwedeng asawa mo to, may mga anak kayo. Tapos, parang hindi siya makapag-provide sa pag-aaral ng mga anak nyo. Ikaw yung dumidiskarte. I think yung iba sa inyo nasa abroad kayo. Kasi itong person mo baka nasa Pilipinas. Okay, tingnan pa natin Yung iba naman dito guys, pwedeng matagal kayong magkasama. Baka fiancé mo. Okay. Meron tayong express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Okay, since single ka na ngayon, wag mong isipin na nakakaya naman, baka ganito, ganyan. Wag niyo ipagkait sa sarili niyo, single naman na kayo. At baka wala naman na kayo guys masyadong iniisip sa buhay, di ba? Tapos malalaki na yung mga sinusuportahan nyo. Or kung single ka talaga, wala kang anak, naging ka-live-in mo lang yung taong to guys. Wag mong ipagkait sa sarili mo yan guys. As long as wala kang tinatapakang ibang tao, dun yung mga chismosa na parang may mga sasabihin sa inyo against you, huwag nyo silang isipin guys, kasi sobrang inggit lang talaga sila. Kasi ikaw, may freedom kang gawin yung bagay na yon. Meron kang kakayahan na magsimula ulit ng bago sa buhay nyo. Sila wala na silang choice, di ba? Hanggang doon na lang yung choice nila. Magstay, ikaw, may mga option ka pa. Tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong codependency, addiction are affecting your romantic life. Ayan. Codependency. Yung nakikita ko lang dito, guys. Medyo ano ka lang talaga. Natatakot ka sa judgment. Natatakot ka sa mga sasabihin ng mga tao sa inyo. Medyo may pagka-people pleaser ka, no? Alam nyo, hindi mo makukuhang maging masaya o hindi mo makukuhang mabuhay para sa sarili mo kung medyo ano ka, may pagka-people pleaser ka, no? Yung tipong iintindihin mo yung sasabihin ng ibang tao sa inyo, iisipin yung judgment nila sa inyo, iisipin mo na parang iisipin ng ibang tao. Pero kung wala ka namang ginagawang masama, di ba? Why not? Masakit lang talaga sa mga mata nila yan. Pero kung hindi naman guys talaga masama yung ginagawa mo, okay lang yan. Okay, mamuhay ka para sa sarili mo, maging payapa ka. Di ba? Huwag ka masyadong harsh, huwag mo masyadong ipagkait sa sarili mo yung mga magagandang bagay na pwedeng dumating sa buhay nyo. And kagaya nito, siguro iba sa inyo, may edad na kayo, di ba? Tapos iniisip nyo na kaysa pumasok sa relasyon, parang ano na sabihin ng ibang tao, matanda na, parang ganun. Walang masama doon guys. Alam nyo ba, kukwento ko lang sa inyo, meron akong client na parang 60 years old na, no? And nasa abroad siya, kinuha siya ng mga anak niya. Oo, kinuha siya ng mga anak niya doon. Pero mag-isa lang siya talaga sa bahay kasi laging busy pa rin yung mga anak niya. Wala na siyang asawa and nangungulila siya. Gusto pa rin niya na parang may makasama siya sa buhay. Nalulungkot siya. Pero alam nyo guys, nag-chat siya sa akin, no? Neto lang mga nakaraan. Yung sinabi kong ikakasal pa siya. Kinasal nga siya. So ayan, congrats, no? Kung nanonood ka dito sa ating video ngayon. Congrats sa'yo. I'm happy for you, Beb. Alam ko naman lagi siya nanonood. So, wag kayo guys matatakot, no? Kahit anong edad yan. Pag talaga dumating yung tamang tao para sa inyo. Minsan kasi unpredictable Pwedeng matagal, pwedeng mabilis. Diba? Swerte ng mga mabilis kasi na-enjoy nila.
Oo, yung iba kasi guys na matagal, syempre ang dami ng pasakit na naranasan bago pa dumating yung tamang tao. Pero at least, marami kayo na experience, alam niyo na yung gagawin nyo. And enjoy your life na lang din together with your soulmate. True love. Okay, so yun ang sabi nga dito, oh. Give your relationship a chance. Bigyan mo ng chance yung sarili mo na magmahal ulit. Huwag ka masyadong mas stuck doon sa trauma na binigay sa inyo ng inyong past person. And sinasabi dito na hayaan nyo na, patawarin nyo na lang kung may mga nagawang hindi maganda sa inyo. Okay? Patawarin nyo na lang tong person mo na to, itong past person mo na to. Hindi na para magtaray pa dyan or sumama yung loob mo. Kasi para na lang to sa sarili mo eh. Gagawin mo to para sa sarili mo, hindi para sa kanya. Okay? So again, check pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong let's nurture our love every step of the way. Ayan. Alam nyo guys, itong taong to, willing siyang punan yung mga hinahanap mo sa sarili mo na kulang, no? And gusto niya na parang give and take din, dapat ganun din, na ikaw parang dinidiligan mo rin siya. Tipong hayaan mo din siya mag-grow. Okay? And itong taong to, sobrang support lang din siya sa growth mo, no? Additional message, kanina po itong love reading, meron tayong respect, begin with me. Okay, so ito naman guys, new beginning. Grabe, may new beginning talaga pagdating sa love life mo guys. Parang buksan mo, papasukin ako. Parang ganun eh. Ano ba yung kanta na yon? Kasi parang may taong papasok talaga sa buhay mo na never mo nang ina-expect eh. Lalo na at galing ka sa matinding heartbreak. Pero may tao dito na parang, I think ito yung para sa'yo. Oo. Ituturo sa'yo nitong taong to, yung totoong pagmamahal. Okay. Tignan pa natin. Meron tayong pain fades but love teaches. Ayan. So, sabi nga nila dito guys, hindi naman natatapos ang buhay. So, dapat meron kang natututunan kung ano ba yung mga masasakit or ano ba yung mga nangyari sa inyo. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Okay? Yung tipong minsan wala rin talaga guys sa pinag-aralan eh. Minsan makikita nyo na parang kung sino pa yung hindi naman nakatungtong ng high school, college, elementary yung tinapos, or baka nga hindi nakatapos, pero mapapansin nyo guys, ang galing nila mag-English, matalino talaga sila. Minsan sa experience na lang din kung bakit sila guys ganon, no? Parang ikaw kasi kung ganon ka tignan ng mga tao sa paligid mo eh. Parang matalino ka. Okay? So again, kagaya nga nasabi ko guys, minsan wala yan sa pinag-aralan. May mga tao na marunong maka-appreciate kahit hindi mo kailangan i-depende doon. Parang blessing na lang din talaga kung ikaw ay nakapagtapos, no? Pero may mga tao kasi guys na natututo, depende sa mga taong nakakasalamuhan nila. Okay, so again, additional message. Kanina po itong love reading. Ayan, I can carry this love alone. So, matagal pa lang single tong person na darating sa buhay mo. Matagal siyang single, then nung ready na siya na mag-commit, ikaw yun nandoon, ikaw yun nakita niya, then nasabi niya na parang, ikaw na nga. Nasabi niya na parang, ito na yung taong matagal ko nang inaantay. Okay? And parang hindi niya na mapigilan yung nararamdaman niya talaga sa inyo, guys. Parang ganon kalalim eh. Tignan natin ha. Okay. Doon tayo sa nararamdaman ng person mo. Nararamdaman ng person mo sa'yo.
Okay, nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Itong new person na paparating sa buhay mo. Kasi parang wala ka ng pakialam dun sa past. Financial. Siyempre, gusto mo ng someone na isi-secure yung inyong financial. Yung someone na isi-secure yung future mo. Kasi ikaw workaholic ka eh. So, kailangan worth it din yung someone na makikilala mo. 'Di ba? Nararamdaman sa'yo ng person mo, masipag ka, ang dami mong diskarte, and napakayaman mo kung paano ka mag-isip, no? May pagka-business minded ka ba? Kasi ikaw talaga, ano ka eh, ay no, nakapokus ka sa financial mo eh. Siguro kaya ka rin niya napansin kasi grabe yung dedikasyon mo sa trabaho. Boss mo ba to? Katrabaho? Okay. And yung lumalabas sa atin, no, worth waiting for. Parang ang tagal single itong taong to eh, nung nakilala ka talaga niya. Okay, tignan natin. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Meron tayong deception. Ayun. Nararamdaman niya sa inyo. Medyo takot siya sa inyo kasi pwedeng, ay, yung itsura mo kasi baka pwede mo siyang saktan, lokohin. Ayan. Pero na, ano eh, pwedeng nalaman na niya kung ano talaga yung background mo, pwedeng na-open mo sa kanya kung ano yung struggle mo, ano yung mga nangyari sa buhay mo. Parang nahabag siya sa inyo, na parang ang tindi ng pinagdaanan mo sa person mo. Grabe yung betrayal na ginawa sa inyo. Grabe yung pagtitiis mo doon sa taong yun. Then, ang dating sa kanya dito, parang sorry kasi masyado kanyang na-judge. Ayan. Siguro malaki yung age gap niya talaga, no? Ang tingin niya kasi sa'yo parang bata ka pa eh. Tignan pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Nararamdaman ng person mo. Okay, soulmate. Ayan. Yung nararamdaman niya talaga sa inyo, may kakaiba kayong connection. Para kang soulmate niya. So, I think yes, soulmate ka talaga nitong taong to. I know. Yes, this is your soulmate. Okay, medyo alangan pa siya kung totoo ba itong nararamdaman niya. Pero kakaiba kasi yung kabog na nararamdaman niya. Though parang hindi siya masyado naniniwala sa mga soulmate na yan. Para kasing napakaano niyang tao. Straightforward, no? Pero feel niya talaga, may kakaibang connection sa inyo or parang tadhana yung nagtagpo sa inyo. Tignan pa natin, ha. Okay. Ano yung tingin niya sa inyo ngayon? Paano kanya nakikita? Paano ka nakikita nitong taong to? Paano ka nakikita nitong taong to? Meron tayong healing family issue. So, yun, nakikita kanya na someone na meron kang struggle pagdating sa family. Ramdam niya kasi parang ang tahimik mo pagdating sa trabaho, no? Para kang may pinagdadaanan, siguro lutang, ganon, tulala. Pero workaholic ka, no? Parang ginagawa mo yung trabaho mo pero wala kang masyadong emosyon. And napapansin niya na parang meron kang pinagdadaanan, problema sa family. Pwedeng aware na rin siya kasi sa mga chismosa mong kaibigan. 'Di ba? Or nasi-share mo sa mga friend mo tapos baka kaibigan mo rin siya, no? Pero alam niyo guys, parang katrabaho mo to eh. Or kung hindi man guys, nakikita niya yung galaw mo. Namomonitor ka nitong taong to. Okay, paano kanya nakikita ngayon? Very soon. So, hindi kanya masyadong ginugulo muna kasi gusto niya makarecover ka dito. Pero gusto niya rin na kunin yung loob mo or kausapin, kumustahin, kumusta ka ba ngayon? Mukhang may pinagdadaanan ka? Gusto mo ba na tulungan kita, ma-overcome yan? Ganon siya ka kabuting tao. Okay, tignan pa natin. Ano
Ano yung tingin sa inyo nitong taong to? Meron tayong retreat. Oh, may banding daw kayo. Mukhang doon na magsisimula yung flirt, guys. No? Once na i-entertain mo tong taong to, guys, tuloy-tuloy na to. Ayan, no? Magre-retreat. Parang, it's time to disconnect from the world. Tignan pa natin. So, may ano kayo dito, guys, banding or baka i-date ka nitong taong to. Ano yung gagawing effort nitong taong to? Okay. Ano yung gagawing effort nitong taong to sa inyo? Lord, di ba? Lalandiin ka niya, guys. May mga mabubulaklak pang sinasabi yan, guys. Oh, may ano dito, may paglandi, yung tipong may pagyakap, paghawak. Okay, tignan pa natin ano yung effort na gagawin niya. Parang gigil na gigil sa inyo, guys, for giving and learning. So, siguro magagalit ka kasi hindi ka matutuwa doon sa ginagawa niya or inaasal niya. Pero, makikita mo yung pagiging sincere niya, yung paghingi-hingi niya ng tawad dito na parang, sorry ha, kung medyo naging below the belt ako. Yung paglalandi ko sa'yo, parang pusa, no? Parang ganun yung na-imagine ko sa person mo na to. Siguro medyo irritable ka, hindi ka pa ready sa mga ganyang bagay. Pero mukhang hihingi ng tawad sa inyo kung naging dating sa'yo is bastos siya, no? Effort. Meron tayong let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Diba? Medyo matara yung tingin niya sa inyo eh. Piling ko kasi dahil to sa trauma mo. Hindi ka madaling biruin ngayon. Hindi ka mabilis mapatawa ngayon. Tingnan natin. Parang, wait, hindi ako nakikipagbiruan na. Huwag mo muna akong loko-lokohin. Meron tayong ghosted. I'm sorry, I disappeared. I need to get away and clear my head. So, yun. Pwede kasing dinarayan mo eh. Kaya medyo naglaylo siya sa inyo. Parang dating ghost ka niya. So, pwedeng ma-miss mo yung energy niya na yan. Pwedeng ma-miss mo siya na nasanay ka sa araw-araw na yung ginagawa niya sa inyo, yung kakulitan niya. Ayan, makaka-feel ka ng selos. Or siya ganun din, no? Nagsiselos siya sa mga taong dumidikit sa inyo. Masyado kanyang inoobserbahan. Meron tayong this isn't goodbye, diba? I-ghost ka niya muna pansamantala pero hindi naman to daw, guys. Totally pamamaalam. Ayan, no? I don't want to walk away but it's what best for me and us right now. This isn't goodbye. We will be together again soon. So, magpaparamdam pa rin yan. Medyo maglalaylo lang talaga siya sa inyo kasi na parang napahiya siya. Ano ba nangyari? Ganun yung dating sa akin dyan. Okay. Meron tayong have my kids. I want to have a family with you. I know you'd be an amazing parent and I dream of the day I can experience raising a family together. So, yon. Gusto niyo guys na magkaroon kayo ng pamilya or kung may mga anak ka, willing siyang, ano yun eh, mahalin yung mga anak mo. Oo. Tingnan pa natin ha. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong I'm starting to understand our connection. Again, meron tayong I feel you even though we are apart. So, pinapakiramdaman ka pa rin niya kasi guys sa malayo kahit di kayo nag-uusap, kahit di kayo magkasama. And parang uunawain niya na muna yung sitwasyon kung hindi ka pa talaga totally ready. Oo. Kasi parang ang kulit na tong taong to. Meron tayong you and I were too young. Parang di naman daw siya nagmamadali muna. Pero parang yung una, grabe yung pagmamadali niya, ano. Tignan natin yung zodiac sign na tong tao. Ito ko nilip ko lang itong, ano. Oops, mali pala. Sorry. Ito. Ito yung mga planet kasi to eh. Okay, meron tayong Gemini, Pisces, Taurus, Aries, Capricorn, Leo. Ito yung energy ng person mo ha, ng taong kadil mo ngayon. Meron tayong Virgo, Scorpio, Cancer, Aries, Aquarius, and Gemini energy. Doon naman tayo sa side mo. Okay.
Doon tayo sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa taong to? New love, 'di ba? New person. Ramdam mo na parang ang kulit ng taong 'yon. Basta parang lagi kanyang binibiro, lagi kanyang hinaharot, lagi siya nagpapapansin sa inyo, guys. New person to. Okay? Nararamdam mo sa kanya, napapansin mo siya. Kasi ginagawa niya pagpapapansin, no? Ano yung pwede mong gawin or dapat mong gawin dito? Getting to know each other. Kilalanin mo, 'di ba? Wala namang masama doon na mag-entertain ka or pwede ka naman kumilala pa ng iba. Salain mo mabuti. And as you reveal your innermost selves to each other, your bond defense. Okay, getting to know each other. Zodiac sign mo, meron tayong Scorpio, Scorpio, Sagittarius, Libra, Capricorn, Pisces, and Aquarius. Okay, Scorpio, Aquarius, Libra, Pisces, Capricorn, Sagittarius energy. Lalakas ng energy na yan. So, in the near future, ano yung mga possible na mangyari? I miss who we used to be. So, yun, yung paglaylo kasi na ginawa niya, guys, mamimiss ka niya at the same time, mamimiss mo rin siya, guys. Kasi naninibago ka eh. Parang di mo siya maramdaman sa araw-araw eh. 'Di ba? So, mamimiss mo rin. Parang doon mo marirealize na parang nahuhulog ka na pala sa taong to. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.